wala pong sakit ang makaka-penetrate sa bawat isa, Panginoon, na patuloy mo po kami gabayan at sasamahan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. To you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sound check. Ayan, so mapagpalang hapon muli po sa ating lahat. Pakibati niyo nga po kinabi niyo, kapatid. Kumusta kayo? Kumusta ka? Amen. So, another Sunday na naman po ang ating pagsasama-samahan sa oras na ito. Yan, so, talaga po tayong lahat ay patuloy at laging pinagpapala ng Panginoon namin. Dahil tayo po'y malalakas na nandito ngayon. Dinako po tayo ng Panginoon at pinuputol ng Lord ang grace na tayo po'y pagsama-samahin. Amen. So, sa kabila po ng ating mga pagod na katawan, Lunes hanggang Sabado, tayo po'y mga nagtatrabaho. Pero every Sunday, yan, so hindi yung inahayaan ng Panginoon na mahadlangan ang ating pagsasama-sama sa nangingita. Kayo ba'y masaya? Tayo po ngayon ay nandito. Tuloy-tuloy nga po na lagi natin sinasabi na mas mapalad pong lahat na nandito kaysa po naglalakad po tayo sa mall. Amen. Na tayo pong lahat ay nakikipag-maritesan sa kanto. Amen. So mas maganda po na pinag-usapan po natin. We are celebrating God's goodness dito po sa Kalagitnaan. Amen. So kanina pong umaga, talaga po ako yung nabe-bless dahil na-revive po mga bata. Amen. Talagang marami pa kayo natutunan kanina youth. Yan, so napakaganda po ng mensahe ng Lord through Sister Reyna Ann na talagang alam ng mga bata at nalaman nila yung identity nila bilang mga Kristiyano. Amen. So, tunay nga na pinapalam ng Panginoon, pinapalam ng Lord at dinigin sa kanila kung ano ba talaga ang stand ng mga youth, especially yung mga Christian, di ba? Yung mga born again ng mga youth. Diba? And I believe marami kayong na puro kanina, mga bata. Tama ba mga youth? Di ba? Marami kayo natutunan kanina. Ayan. So, I'm sure na yayabong talaga ang youth ministry ng ating iglesia dahil sa mga active at mga mapagmahal sa ministry mga youth na dinala ng Lord dito kanina. Amen? So, again, so panibagong Sunday na naman po ang ating magsasalusaluhan sa lingkong ito. And I know na may gagawin po ang Panginoon at meron po siyang ihahayag na tuloy nga po na talaga kailangan ng bawat isa. Dahil ito po ang pinaka-issue natin mga Kristiyano. Amen? Na talaga kailangan po natin itong malaman na tingnan dahil through this word, ito po yung bagay na nakakapagtuon po sa atin sa presensya ng Panginoon. Amen? Without obedience, so pagsunod sa Panginoon, hindi po natin matatayuan ang pagiging anak ng Diyos. Amen? So marami pong naniniwala kay Kristo. Amen? Marami pong alam si Kristo. Even the devil knows Jesus. Amen? Alam nga, kabisado nga ng devil ng Bible eh. Pero iba po ang follower of Christ. Iba po yung mga Kristiyanong obedient sa Panginoon. Amen? O sumusunod sa kanyang nais. Hallelujah? Sabi nga po natin, obedience. Pagsunod. Amen? So alam po natin lahat yan. Lahat po tayo naranasan natin ang pagsunod. Sa pamilya. Amen? Sumusunod tayo sa utos ng magulang natin. Mga bata, sumusunod ba kayo sa mga utos ng mga maamigdali ninyo? Sino may kasamang, padyak? Sino may kasamang wait po? Diba? Pero susunod pa rin. Hallelujah? So, ang obedience ng isa sa pinakamahirap tindigan. Hallelujah ng mga Kristiyano, especially yung nais na talaga magpakalalim sa Panginoon. Napakarami po mga bagay na naghahadlang po sa ating mga Kristiyano. Para po 101% masabi po natin na tayo po obedient God, ang obedient son and daughter of God. Amen? Na tayo po yung obedient na mga anak ni Kristo, ng ating Panginoon. Hallelujah? So, sa hapon po ito, samahan niyo po ako na balikan po natin. Alamin po natin muli at talagang the Lord, alam ko po ang Panginoon maghahayag ng maraming bagay sa hapon ito. Amen? Na mabalikan po natin yung bagay nito ng pagiging masunurin at pagiging obedient sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah? Marami po mga Kristiyano ang nane-neglect at minsan ay complacent sa bagay na ito. Kailangan po natin tingnan ang bagay nito. Ito po hinahanap ng Panginoon sa ating lahat, ang masunurin ng mga anak ng ating Diyos. Hallelujah? Sabi po sa John chapter 10 verse 27. Amen? Familiar ba kaya sa verse na yun, mga bata? Anong verse yun? My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Amen? They follow me. Alam ng Panginoon, alam ng Diyos. Dinugtungan po ng Panginoon sa verse 28 na tayo po idadali niya sa
eternal life at walang sino man ang makakaagaw po sa atin. Hallelujah. So yun po ang pangako ng Panginoon. Sa lahat ng sumusunod, amen, sa lahat ng kilala ni Kristo, alam ng Diyos kung sino ang kanyang dadalhin sa kalangitan. Hallelujah. Tanongin mo nga sa katabi mo, kilala ka ba ni Kristo? Sinusunod mo ba si Kristo? Tingnan mo sa mata. Tagasunod ka ba ni Kristo? Amen? So, yun na, sabi dito sa Romans, hallelujah, ito po yung inihayag ni Apostol Pablo. Pakinggan nyo ito, makikita po, parang dinidina po ni Apostol Pablo sa text na ito, amen, sa Romans chapter 6, verse 15 to 23, sabi po nito, ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng utusan, kundi sa biyaya ng Diyos, nakakaulo ba bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba, hindi. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Sabi ng Apostol Pablo, kung sino po ang sinusunod mo, alipin ka ng bagay na yun. Hallelujah. Kaya alam po natin sa bawat isa sa atin, kung sino po ang alipin, kung ano ang maalipin po sa atin, yun ang ating Diyos. Amen? So hindi tayo pwedeng mag-serve ng two masters at the same time. Anong gagawin natin? Balikan natin later yun, okay? So sabi po ni Apostol Pablo, aba hindi. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. At ang dulot nito ay kamatayan. Ano po dulot ng kasalanan? Kamatayan. So sa lahat po na nagkakasala, lihis na nais ni Kristo, ang hatol po ay kamatayan. Hallelujah? Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mangalipin tayo ng Diyos. Ano sabi? Kung sumusunod tayo sa Diyos, alipin po tayo ng Diyos. Malinaw po na sinabi yun ni Apostol Pablo. Hallelujah? Si Apostol Pablo po, ang isa sa mga best example ng mga bagay nito dahil na-experience po niya ang miracle of Jesus, na-encounter niya si Jesus, at the same time, ginamit siya mahingin ni Kristo. Diba? Ano po? Si Saul po ay dating persecutor ni Christ. Amen? Naalala niyo po si Pablo? Naalala niyo pa ho ba? Amen? So siya yung persecutor ni Christ, pero siya yung mightily ginamit ng Panginoon dahil na-encounter niya si Jesus. Nalaman ni Jesus si Pablo, kilala ni Jesus si Pablo, amen? I believe si Pablo ay katabi ni Kristo sa kalangitan. Hallelujah? Diyos at ang dulot ito'y katuwiran. Noong una, alipin kayo ng kasalanan, pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso niyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Amen? Nagkakalinawan ba tayo doon? Ang sabi ko doon, buong pusong sinusunod ang mga bagay na tinuro sa atin ni Kristo. Hallelujah. Lagi ko natin tatandaan na kailangan po natin sundin ang mga tinuturo ni Kristo para malaman po natin at matindigan po natin yung nais ng ating Panginoon. Amen? So, hindi po tayo pong lahat ay nabubuhay sa grace, mga kapatid. Pero kailangan po natin magpakabuti, magpakabanal, at sundin lahat ang utos ng Panginoon, di ba? Kailangan po natin pakinggan ang voice ng Lord at sundin natin kung ano nais niya. Amen? Minsan po dyan po tayo nagkakaproblema, mga Kristiyano. Marami po tayong boses na naririnig. Marami po mga bagay na nag-iwalay sa atin kay Kristo. Minsan hindi po natin sinusunod ang nais ng Lord. Amen? So alam naman po natin na maraming mga text dito sa Bible na maglilid sa atin sa righteousness. Pero nagiging problema po natin, katigasan ng hallelujah. Sabi po dito, tuloy po tayo, ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali niyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay, nagpapaalipin kayo sa karumihan at kasamaan. At naging masama nga kayo. Ngayon na may magpapalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Noong alipin pa kayo ng kasamaan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Diba? Noong alipin po tayo ng kasamaan, wala tayong concern sa kabutihan kasi alipin na tayo ng kasamaan. Pero ngayon, tinanggap po natin si Kristo, meron pong conviction sa mga puso natin na every time nagkakasala tayo, naalala po natin na si Kristo po sa atin na tayo maging banal at tumayot tindigan si Kristo. Amen? Napo niyo ba gusto sabihin ng Lord sa mga oras na ito? Nakakaligtaan mo natin minsan ang pagsunod ng tama sa ating Panginoon. Mas sinusunod po natin yung laman po natin, mas sinusunod po natin ang mundo. Amen? Mas sinusunod po natin yung nais ng iba.
dahil tayo po, piniplease po natin yung tao. Pinapakita po natin sa tao na magaling tayo. Pinapakita po natin sa tao na mabait tayo. Ang nais po ng Lord, we follow Christ. Ayaw ng Panginoon sundin natin ang iba. Ang nais na po niya sundin natin si Kristo na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi po tayo masasama ni Pastor Ray sa buhay na walang hanggan. Si Kristo lang ang inilagay sa ilalim ng kalangitan na magdadala po sa atin sa eternal life, mga kapatid. Amen? So ito po dinidira ni Pablo na kailangan po natin na maging obedient. Amen? So sabi po dito, so marks of obedience, ayan, listen to the one you obey. Malinaw po sinabi ni Pablo, ano po? Sumusunod tayo, alam po natin kung sinusunod natin, yun po yung ating Panginoon. Amen? Sabi po sa sabi po ng Greek word, ang obedience po is from the word hupo or under and akaw, to hear under. Amen? So malinaw po sinabi na wala po tayong ibang susundin kundi ang tinig ng Panginoon. Okay? Attentive hearkening. Ano yung sabihin ng attentive hearkening? Talagang nakikinig tayo attentively. Alam lang natin kung sino at ano ang boses ni Kristo. Wala po tayong ibang pakikinggan bukod sa voice of God. Okay? Compliance and submission. Once the Lord, okay? Kung ang Panginoon ay nagsasalita sa iyo, magsasabit ka at magko-comply. Amen? Alam natin mga salita na yan, di ba? Kasi napag-aralan po natin yan, napagdaan natin during our high school times, kung anong ibig sabihin ng submission and compliance. Amen? So, like for example, may mga business na nagko-comply sa mga requirements para makakuha sila ng business permit. Kasi without complying, hindi nila makukuha yung mayor's permit. Hindi pipirma ang mayor. At sila'y pahihintulutan na mag-business. Amen? Ganun din po tayo kay Kristo. Kailangan po natin mag-comply. Kailangan po natin mag-submit. Amen? Para magkaroon tayo ng business with Christ. Hallelujah? Pag may business po tayo kay Christ, victorious po ang lahat ng bagay po sa atin. Amen? Nakuha niyo ba mga kapatid? Listen to and put ourselves under the voice of the Lord. Hallelujah. Sabi po yan sa 1 Samuel. 1 Samuel verse 15, verse 22. Hallelujah. Amen? Next. Submission. Ayan. Yielding yourselves. The heart of obedience from Romans chapter 6, verse 15. Talagang sinasabit po natin, binibigay po natin ang ating lahat. Ang pagsunod po natin kay Kristo, wala po tayong reservation. Alam niyo po yung reservation? Baka naman po. Amen? So, ang pag-obey sa Lord ay 100% without hesitation, kumbaga hindi mo iisipin ang anumang bagay para makasunod ka sa Panginoon. Kailangan mong mag-submit. Itataas mo yung dalawang mong kamay, di ba? Meron na po rin yung naka-encounter na ma-hold up kayo? O nakakita kayo sa video, o na-encounter ninyo, o na-ikwento sa inyo nung hinold up sila, anong ginawa sa kanila? Taas ang dalawang kamay! Taas ang dalawang kamay, di ba? So wala silang magagawa dahil taas ang dalawang kamay nila. Anything na gawin noon na ma-hold up sa kanila, freely magagawa dahil nakataas ang kanilang dalawang kamay. Ganun din po tayo kay Kristo. Kailangan po natin isubmit 100% ang lahat sa atin, amen, para mag-materialize at mag-manifest yung submission. Amen? Ganun din po yun dito sa atin sa iglesia. We need to submit to the authority na nilagay ng Panginoon dito sa JT Law. Okay? So may mga pastor dito, may mga leaders, we submit to them para po ma-encounter po natin yung movement ng Lord. Kailangan po natin maging obedient. Kailangan natin masunurin sa lahat ng bagay. Alam niyo po, nagpapahirap po sa atin sa hindi pagsunod sa Panginoon, yung pride, yung takot. Amen? Yung reservation. Ayaw natin ibigay yung lahat sa Panginoon. Pag binigay po natin lahat natin sa Panginoon, 100% makakilos ang Diyos po sa mga buhay natin. Amen? Hallelujah? Isa sa mga illustration. Amen? Na hindi naman ito negative. Okay? Pero, makikita po natin, alam niyo ba yung puppet? Constructed to. Ano ba yung puppet? Saan ang dali ng puppeteer, yung puppet na gano'n, na string puppet, sumusunod. Amen? Dito, doon, taas pa. Ganun po ang nais ng Lord sa atin. Amen? Kailangan po natin ibigay ang lahat sa Kanya, sa pagsunod. Amen? Walang hesitation, walang reservation, para po makakilos maitili ang Panginoon sa mga buhay natin. Amen? Alam ko po na tayo pong lahat dito, nais po tayong mapagpala.
Nais po natin lahat na tayo umangat sa buhay. Amen. Nais po natin na tayo hindi nagkakaroon ng karamdaman, laging masaya ang buhay. Ano po nangyayari po sa atin? Kasi po nagre-reserve tayo palayo kay Kristo. Mas inuuna po natin at sinasabit natin buhay natin sa ibang tao, sa mga pangyayari na hindi naman si Kristo naglalagay sa iyo. Amen. Tinatalikuran natin yung lugar o yung path kung saan tayo dinadala ni Kristo. Kailangan na po tayong direct focus kay Christ. Okay? Hindi po tayo kailangan pupaliwat kumanan. Hindi mo natin kailangan magmayabang kay Kristo. Kasi wala naman po tayo talaga pupuntahan, kundi kay Kristo lang. Amen? Kung yun po ang plano nyo, mga kapatid, makita ang kalinglingan ng Panginoon, sumunod na tayo ngayon pa lang. Amen? Ano po gusto niyo makita? Yung kalinglingan o yung face ng Lord? O yung mukha at yung nanglilisik na mata ng demonyo? Dalawa lang naman po yan, di ba? Ang haharapin natin, naglilisik na mata ng demonyo o yung glory of the Lord. Which is which? Ano gusto po natin? Glory ng Lord. Amen? So we need to obey the Lord. Hear and we obey. Ano mang sabihin ng ating pastol, we obey. Without hesitation. Hindi po tayo nililigaw ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 28 dadalhin tayo sa eternal life at walang sino man ang makakapag-alis natin. Doon sa lugar na yun, kahit even the devil, okay, hindi tayo magagalaw kung si Kristo at dinig lang ni Kristo sinusunod po natin. Amen? Hindi naman po tayo ginagawa ng Panginoon na maging, binigyan po tayo ng Lord ng free will. Ganun po siya fair. Amen? Binigyan tayo ng patas na tindig para tayuan kung ano po nais natin sa buhay natin. Pero binibigyan po tayo ng Panginoon ng mga options. From that options, meron po tayong nilagay ng Lord na mga pangako, promises, amen? Mga promise na maganda. Ang plano ng Panginoon sa atin, tayo pa'y pagpalain. Hindi niya plano tayo lahat ay saktan. Amen? Di ba ninyo kailangan palakpakan yung bagay na yun? Palakpakan po natin ng Lord dahil ang Panginoon po ang plano po sa atin, tayo po mapagpala. Amen? So here what God used to yield is obedience. In Romans chapter 8 verse 7, kalaban ng Diyos ang disobedient. Amen? Malinaw po sinabi yan, kalaban ng Diyos ang hindi sumusunod. Imposible makapasok tayo sa kalangitan kung kalaban tayo ni Kristo. Amen? Ano ko po na, di ba, nung last time nung nagsalita po ako dito, tinanong po tayo lahat ng Panginoon, gusto nyo ba pumasok sa heaven? Lahat naman po tayo ay nasabi ng yes! Kasi yun ang nais po natin eh. Bakit po mahirap mga kapatid? Ba't nahihirapan po tayo? Kasi hindi po natin nilalaliman ang meaning ng O-B-E-E-I-E-N-D, obedient, o pagsunod, obey. Amen. Ang sinusunod po natin lagi yung katawan po natin, ano ba? Yung laman natin, na naglalayo sa Panginoon, napakahirap kalaban ng laman mga kapatid. Pag yan ang naging kakampi mo, maniwala ka, hindi mag-e-effect yung obedient. Amen. Kung laman na ang pinapahirap po natin. And because of our submission sa Panginoon without submitting to God, napangyayari mga bagay na yun. Naiintindihan niyo ba kung saan po tayo papunta mga kapatid? Nakukuha niyo ba? Pakilabit mo yung katabi mo, baka natutulog na. Pakiugog! Ugog yung mag-ugog. Massage. Mga bata, masahe yung katabi. Yan, para maintindihan maigi. Gusto ng kaaway na patulugin ka, pero gusto ng Panginoon na sabihin sa iyo mga bagay nito dahil pabalik na po ang Panginoon. Mga kapatid, pabalik na ang ating Panginoon namin. Wala naman po dito gusto maiwan at mahiwalay sa Panginoon. Hallelujah! Kaya lagi po natin pinagtitingin yung mga bagay na yun. Dahil yung pong nais ng Lord, makasama tayo sa kanyang paghari, sa kalayaan, sa peace. Amen. Ayaw ng Lord na masayang 5 taon mong inubo dyan. Amen. Ilang years po tayo nagkasama-sama dito? Lumalago ba tayo? Ilang kalaw kada taon? Sagot! Ilang kalaw kada taon? May nadagdag po ba sa atin? Sa heart natin may nadadagdag, pero hindi tayo nag-obey. Meron po sa may natin nilalagay Lord, pero hindi tayo nag-obey. Meron nilalagay yung Lord sa heart natin na puntahan, pero hindi natin sinusunod. Amen? Ano sabi po ng Lord? Matigas ang ulo natin. Amen? Tama, mali. Kaya nga po inopen ng Lord ito para alam natin, anong mangyayari pag nag-obey tayo sa Kanya?
Amen? Tayo po lahat ang kinakausap ng Lord dito, hindi lang kayo, kami rin. Sinasabihan kami, ang tigas ng ulo nyo, brother boy. Ang tigas ng ulo nyo. Hindi lang yung mga nililit nyo, kayo rin. Hallelujah. Lahat po tayo tinuturo ng Lord dito. Maniwala po kayo, hindi lang kayo. Kasi matigas din po ang ulo namin. Diba? Mahal na tayo ng Lord kasi ino-open yung mga bagay nito. Dahil hindi po tayo makakatindig without obedient. Kailan po tayo, kailan natin maririnig ang tinig ng Lord? Kung di tayo susunod. Ang sabi sa John 10, di ba? Malinaw sinabi, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Tayo po ba ay sheep ng Lord? Tupa ba tayo ng Panginoon? Taas na kami nagtupa ng Lord. Amen. So, kailangan po natin sundin. We need to be follower of Christ. Hindi lang natin siya kilala. Hindi lang natin kilala si Kristo. Kailangan natin sundin. We need to follow. We need to obey. Amen. Di ba? Kasi, babalikan ko ulit ha. Ang Diablo, kilala si Jesus. Ikaw, kilala mo si Jesus. Ang Diablo, hindi niya sinusunod si Jesus. Pero tayo mga anak ng Panginoon, sinusunod natin si Jesus. That's the difference. Amen? Hallelujah? And God's enemy, ikaw ay God's enemy if you not obey. Malinaw na sinabi ko yan, ano? Isa pa, respect. We need to respect the faith and our Lord. Sabi ko yun sa Hebrews chapter 12 verse 9. Respetuhin natin yung mga bagay, yung mga tao na ginamit ng Panginoon, yung salita, yung Bible, we respect it, para magkaroon ng obedience. Yung Bible, pagkagamit, lagay sa likod ng ref. Sunday lang nilalabas. Pag Lunes hanggang Sabado, nasaan? Wala pong sasagot. Nasaan po? A. Choice tayo, options. A. Nasa ilalim ng table. B. Nasa loob ng isang supot. Letter C. Nasa taas ng rep. Letter D. Nasa likod ng TV. Yeah. Letter. C. Nasa taas ng rep. Diba? So yun. Hindi natin nire-respeto ang salita ng Diyos. Ititignan po natin yung mga bagay na connected sa Lord. Kailangan po natin i-respect yan. Pati kami, kinakausap ng Lord sa mga oras na ito. Mga kapatid, talagang ang Panginoon po'y nangungusap sa atin ngayong hapon na ito. Kailangan po natin ligligay ng ating mga sarili. Amen? Kailangan po natin baguhin ang lugar na ito. We need to submit to the Lord para maitri mga kayo sa Panginoon na sino mang may mga karamdaman na ipapasok ng Lord sa lugar na ito ay gagaling. Nakuha niyo po sabi ng Lord, kapag tayo po'y obedient, lahat ng karamdaman ipapasok dito ay gagaling. Naintindihan niyo ba yun? Kailangan ko bang English ba? Do I need to English it? Do I need to English it? Diba? Kapag tayo po yung obedient sa Panginoon, malaya makakilos ang kanyang power sa ating lahat. Hindi na po dito. Hahabulin tayo sa mga tahanan natin. Mag-materialize din niya sa mga kapitbahay po natin. Amen? We need to respect our faith, mga kapatid. Katulad ng pag-respeto ng ibang mga sekta. Diba? Mga iglesia ni Cristo, napaka-respeto nila, respeto sila. Pag sinabi, ito ay boto mo! Sino yung boto nila? Sarah. Si Sarah! Respeto sa faith nila eh, di ba? Mga Muslim, huwag kakain ng baboy. Ang Christian, kumain ka. Kaya ka lang. Respect sa faith. Di ba? Titinan po ninyo yung nakuha nila, nakuha ng mga kapatid na yon. Yung po kailangan natin yakapin mga kapatid. Respeto sa ating pananampalataya. Na pakilala po natin sa iba na tayo po ay born again, pagsigawan po natin sa iba na tayo po ay binago ni Kristo. Nakikita ng tao na binago ka. Amen? Hindi yung Sino po bang binabalikan? Kapag nakita ka ng tao, born again yan. Sino po? A. Si Kristo. B. Diba? Si Christ. So, nag-iba ko niya ang Panginoon. Hallelujah. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. Nagkakanuha po tayo. Nais po ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Sundin natin siya. Mula sa oras na ito, paglabas po natin sa bulwarang ito, lagi po tayo nahabulin ng salitang obey. 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 Obey.
Palitan na natin pangalan natin, Miss Obey. Mr. Obey. Amen? With fear and trembling. Sabi sa Philippians chapter 2, talaga nanginginig ka. Pag sinabi ng Panginoon, anak! Lapit, nanginginig ba? Ama, bakit po? Yung tinawag, nak, wait po! Diba? Pag tinawag kayo yun, nak, pabili mo ako ng suka, wait po, busy ako. Ikaw na bumili mo. Ganun ba kayo? Wait po. Ganun ba? Ganun ba? Sagot! Ay, hindi. Very good, di ba? Not with complaining and arguing, sabi sa Philippians. Hindi ka nagko-complain. Pag sinabi ng Lord, action ka agad. Anak, puntahan mo yun. Anak, halika dito sa Bible study. Anak, halika dito sa prayer warrior. Without arguing, without complaining. Hindi magsasabi ng busy po ako, may ginagawa po ako, ganito po nga. Mga kapatid, matagal na po tayong tinatawag ng Panginoon at pagpalakasan. Amen. Na kailangan natin maging malakas kasi po, kailangan natin yakapin ang salita ng Panginoon na tayo po lahat ay magsama-sama, magtulungan, magpalakasan. Amen. Magbigay ng salita, mag-iskisan. Amen. Kasi po tayo na magtutulungan eh. Amen. Yung glory ng Lord nasa atin eh. Tama po ba? Tama po ba? Naalala niyo ba yung kanta na yun? I can see you, the glory of my King, and I love you with the love of the Lord. Through that, dadami po natin mga kasama dito mga kapatid. Yung pong heart natin yung ba na maraming nagtatalunan dyan. Dala natin mga anak natin, dala po natin mga kapitbahay po natin. Unahin ng Lord, unahin po natin kung pag-obey. Tayo po ang unang tinawag mga kapatid. Sa 5 taon po ba ng pagsasama-sama natin, natindigan po ba natin ang obedient? A. No. B. Yes. Yes, very good, di ba? Very good. Narinig ko ng Panginoon yan, ha? Lagi po tayo may option, may free will. Amen? We can answer every time na mayroong question. Okay? Sabi po, obedience ay hindi po pabigat. Napakadali pong sumunod sa Panginoon. Sabi po sa 1 John 5 verse 3, hindi po burden ang nais ng Lord. Hindi po tayo, di ba sabi ng Panginoon, ang plano ko ay pagpalain kayo, hindi kayo saktan. Amen. Kasi anak tayo ng Diyos. Sino ba mama na gustong naghihirap yung anak niya? Si daddy dati, gusto ko mapag-aral, kasi magmamaneho yan. Gusto niya maibigay yung tuition ko. Kahit si Tatay Carl, si Tatay Arman, binibigay lahat. What more yung Diyos natin, yung natin sa langit, di ba? Binigay niya nga yung ating Panginoong Jesus, pinako. Ay, alam naman po natin story ni Leo ba? Not a burden. Madali pong sumunod sa Panginoon. Kung mahal mo si Kristo, susunod po tayo. Papakita po natin ang voice of Christ. Mahal po natin si Kristo. O mahal po natin ang sarili po natin. Sino po mahal natin? Si Kristo o sarili po natin? Okay, we need to express it. Okay? With heart, faith, and love. Kailangan po natin sabihin sa puso natin, sa pananampalataya natin, nakikita na active tayo sa ministry, mahal natin kapwa natin, na meron na magawa ang kapwa natin, galit na galit ka na. Amen? Hindi po ganun ang Kristiyano, kailangan meron tayong compassion. Kailangan natin na magbigay po ng empathy, lahat po ng mga bagay, na papakita na si Kristo ay mapagmahal. Di ba? Minsan po, tutulungan tayo dito. Kung mayroong may kailangan, tinutulungan po natin kahit po sikreto. Di ba? Kasi ganun si Christ. Ibibigay niya ang lahat para maayos yung mga kailangan po natin mga anak niya. So, kailangan natin express yan sa lahat ng bagay. Sa pag-action. Di ba? Hindi lang kailangan sa pag-iisip. Kailangan natin umaksyon mga kapatid. Makita. Nag-ignite. Di ba? Di ba yung meron tayong mga kalan mga kapatid, di ba? May kalan tayo. Pag binuksan natin kalan, ano lalabas? Apoy. Pag wala ng gasol ba? Pag wala ng shilling, pag kahit anong bukas ko dyan, ano mangyayari? Hindi bubukas. Amen? So, yung shilling na yon, it represents the faith, the heart, and the love. Hanggang punong-puno tayo ng love, faith, and heart, mag-aapoy tayo. Isang i-bake lang yan, isang bukas lang, mag-aapoy na yan. Pag nag-aapoy, naluluto ang baka. Matitigas na puso, maluluto. Tama po ba? Amen? Maluluto talaga. Pag naluto ang baka, lalagyan mo sibuyas. Ano pa? Paminta, gulay, sarap. Nilaga na. Magkano po natin mamaya?
Ay, mamaya na, secret, walang clue, di ba? Ayun po, kailangan natin ng pag-apoy. Kailangan natin ng faith and love. Hindi po mahirap sumunod sa Panginoon. Madali. Kasi ang plano po natin, ang gusto natin ay kay Kristo. Pinapahirapan lang natin sarili natin kung gusto natin mapunta kung saan tayo hindi dapat mapunta. Napakadaling sumunod kay Kristo. Kasi po lahat, sinabi ni Pablo na lahat ng gagawin po natin na lihis kay Kristo ay kasalanan at ang kasalanan ay umaatong sa kamatayan. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Hindi yung kamatayan eternal. Malalayo tayo kay Kristo. Hindi natin makita yung kanyang shining face. Hindi natin ma-experience yung mga bagay na kasama mga angels. Hindi natin makita yung mga bagay na kinreate niya out of our mind na hindi kasama dito sa universe na ito. Out of this world. Hindi mo makikita yung mga bagay na yun. Hindi natin makikita yung paghahari ng Panginoon. Amen? Gusto niyo bang maiwan? Wala pong gusto maiwan ng Panginoon dito. Kaya nandito tayo eh. Ang kailangan lang po natin is to hear and sabi nyo nga sa katabi mo, hear. Spelling mo, H-E-A-R. Hear. Hindi H-E-R-E Mga H-E-R-E inisip nyo. Hear and obey. Amen? Comes from humble submission with respect and purpose devotion. Ay, kailangan natin i-devote ang sarili po natin. Hindi nalilihis. Kasi po ang devotion po, every January, ano nangyayari doon sa Quiapo? Devotion nila, talagang nilalakad nila from Montalban hanggang sa Quiapo nakapaka. Devoted silang makarating doon, hihilahin yung tali. That's devotion. Amen? Maling devotion. Tapos pupunasan, di ba? Tapos babalik, lalakad. Tayo. Anong devotion natin sa Lord? Pakita lang katabi mo, anong devotion mo? Sabado. May panawagan ng Lord. Hindi ka na maglalakad, hindi ka na magpagyayabak. Hindi ka na ihina ng tali, makikinig ka lang at magpamanalangin sa Panginoon. We need to devote ourselves, mga kapatid. Nananawagan na po ang Panginoon natin kasi po marami pong hindi maliligtas. Tayo pong inuna. Yun, tayo inuna. Tama yung sinabi ni Sister Reyna kanina eh. Kailangan nyo sumama sa Bible study. Kaya pagpapaalam namin yung mga bata, Bible study, prayer warrior, kailangan natin maging mas malalim. Huwag mo nang isipin yung mga bagay-bagay na naglalayo sa Panginoon. Kailangan natin i-priority, yung maglalapit po sa atin kay Kristo. Mga kapatid, let's prioritize Christ. Amen? Let's prioritize Christ. Unahin po natin ang mga, kasi po, malalaman naman po natin ang kaibahan pag malayo tayo kay Kristo, hindi tayo nagtatrabaho kay Christ. Pag nakay Kristo po tayo, masaya. Mapayapa. Amen? Yung purpose ng life po natin ay merong kapupuntahan. Amen? To obey God, literally yield to Him, is how we love God. Doon natin napapakita na mahal natin ang ating Panginoon. Amen? So, ito yung mga sample wrath of God to those who disobey. Okay? Kaya si Cain and si Abel. I know, alam ko, kilala niyo po si Abel at si Cain, di ba? The golden calf incident sa Exodus chapter 32. Si Akan, yung kasalanan ni Akan sa Joshua. Amen? Si King Rehoboam sa 1 King. The prophet of Baal. Amen? King Manasseh. Ito po yung mga example, great example, na dahil sa kanilang pag-disobey sa Panginoon, naranasan nila yung wrath at galit ng ating Diyos. Amen? New Testament na ngayon. Hallelujah, grace. Pero pinangyari po ng mga Panginoon ng mga bagay na yan during the Old Testament para maintindihan po natin ang ating Diyos ay nagagalit. Meron pong pakapuntahan yung kanyang galit. If we disobey, hallelujah. Ano po mga bagay na mangyayari po sa atin sa New Testament, sa ating generation? Pag hindi tayo nag-obey sa Panginoon, maliligo po tayo, magkakaproblema po tayo. Pag problema tayo, marami tayong isipin. Pag marami tayong iisip, papangit tayo. Pag pumangit tayo, magkakasakit tayo. Hallelujah. Ang dami mangyayari. Pero kung nag-obey lang tayo sa Lord, smooth ang bagay. Pag may problema, diretso tayo sa Panginoon. Panginoon, kailangan ko ng mga bagay dito, sagot ang Lord, sagot agad ang Lord. Kasi ang sabi ng Panginoon, alam ko, kilala ko sila. Kilala tayo ni Kristo. Magsasalita ka pa lang, alam na ng Lord ang gagawin sa'yo.
Hinubayan ng Diyos sa sinasabi po natin. Hindi simpleng Diyos lang ang sinasabi po natin mga kapatid. Siya po ang naglalang ng mga bagay na nakikita mo. Hindi siya simple. Siya yung nagpapagaling sa'yo. Siya yung nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Amen? Ng kapayapaan. Hallelujah. Amen? We must obey God the Father, ang ating Panginoon, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Yan po ang pinaka magko-cover po sa atin. Once we obey the Lord, Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus at ang ating banal na Espiritu. Sabi po sa Matthew, okay, 7 verse 21, we must obey God our Father. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Di ba malinaw sinabi ha? Sa lahat ng sumusunod sa aking Ama, aking confident ang ating Panginoong Hesus na siya, Ama niya ang nasa langit. Sinabi niya, ang aking Amang nasa langit. Sa lahat ng susunod, anong nangyayari? Kilala. At tayo po'y makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Malinaw. Sinabi po, hindi po ko nasabi niyan, pinapasabi po ng Panginoon sa ating lahat, na hindi po lahat ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino na po makakapasok? Sumusunod sa aking Ama. Amen? Sumusunod. Who obey the Lord. Amen? We must obey Jesus. Sabi sa John chapter 14 verse 15, sulat niyo po ito mga kapatid ha? Para pabalik mo sa bahay, hindi po, para alam niyo na tama yung sinasabi po ng Panginoon